Hello, what's up mga idol? Welcome ulit sa panibagong video. So, sa video na to, ayan, since bagong labas to at medyo mahirap hanapin to ngayon iPhone 17e. Tara, check natin. So yan, for today's video mga idol, ito nakabili tayo ng iPhone 17e. So sa order tayo nito sa ating trusted seller sa Greenmeans. Medyo mahirap maghanap nito ngayon sa mga physical stores, pero yan, maglalagay ako ng link nitong iPhone 17e dito sa ating video kung interested kayo. Diyan sa ating link, official stores po yan, at meron kayong makukuha mga bagsak na discount or bagsak presyo below SRP kumbaga. So ito yung kinuha natin, yung bagong addition sa color. Ang pangalan nito is Soft Pink. Ang maganda naman sa 17e ngayon is 256 na po ang minimum na standard storage nila, okay? And isa lang naman ang storage nila. Available sila sa black, white, and pink, okay? So ito yung gilid niya. So na-open na to kasi chinek natin. And tingnan natin ang itsura ng 17e. Ayan. So ito yung iPhone 17e mga idol. Natanggal ko na kasi yung cover niya sa screen. So ayan siya. Meron akong iPhone 16e dito. Pagdating sa itsura, wala silang ganun pinagkaiba ng 17e. Same na same lang. So this is the iPhone 16e and the iPhone 17e, di ba? Walang ganong pinagkaiba. Yun nga, nagkaroon lang ng bagong color at mas powerful ang processor nito. Ganda 17e, may improve na yung kanyang processor and all, and of course 256 na nga ang base model niya. So ayan siya, single camera pa rin compared sa 16e. Medyo parang, ewan ko parang lumaki yung camera niya ng konti lang. Ayan, side by side comparison. Sa left side, same na same, action button. Ayan, sa baba, Type-C speaker grills. So, yung content ng box, meron tayong C2C, instruction manual, yun lang. Diba? Sobrang boring na talaga mag-unbox ng iPhone ngayon. Ayan. So, nag-avail din tayo ng case. Open na natin siya. So ayan, nag-open na siya. Setup ko muna to mga idol, balik ako kayo. So ayan mga idol, na setup na natin si iPhone 16e. Ayan siya. So in fairness for the brightness, malakas din Display. Saan natin display na ito. Okay. Liquid gas. I think, 60Hz pa rin to standard Alam ko hindi siya 120Hz and wala siyang always on display So, isang upgrade dito is of course yung powerful processor niya. Diba? And syempre, I don't know kung may konting revamp sa camera. So, let's try to take some photos sa 16e and sa iPhone 17e. So, connect ko lang to sa internet kasi kailangan niya i-download yung camera. Diba? Ang maganda kasi sa 16e nung natuwa ako, ang kunat ng battery nito. So, base model siya na merong makunat na battery. Yun yung isang mapagmamalaki ng iPhone E series mga idol. So, dito maganda nga na ginawa nilang standard storage is 256 na. Kinalimutan na nilang 120GB of internal storage today. And pag sa tama ng ilaw, mukha siyang puti pa rin. So, download muna natin yung camera para matest natin yung photo quality niya. Yan, download natin yung camera. So same pa rin na merong notch display. Hindi naman lumit yung notch display ng 17e. Quality and all, hindi naman sila nagkaiba when it comes sa form factor. Parehong-pareho. Ang pinaka-main nga na nag-iba dito, yung kanyang processor. Apple A19 kasi to compare sa 16e na Apple A18. At mas powerful na or mas upgraded na yung modem nito, yung C1 model nito. C1 modem nito, mas better na siya compare sa 16e. Sa camera, tingnan natin Indoor shot siya. Let's try dito sa 16e.
wala namang ganong pinagkaiba ata when it comes sa camera. Let's check. So ito yung quality ng 16E. Di ba malinaw din? Sa 17E, ganun din, malinaw din mga idol. Wala naman silang ganong pinagkaiba when it comes sa camera performance. Talagang ang ilalaban nyo sa 17E ngayon, yung storage. Yun yung panalo dito. Kasi hindi po nag-offer ng 256GB ang iPhone 16e. 128 lang. Ayan siya. So ayan, kung interested kayo dito, again, available to sa online, dito sa ating product link. Mura nyo lang ito makukuha, 17e. Meron pang discount kayo makukuha dito sa ating video. Exclusive lang yan dito. At yun, when it comes sa right side nya, meron tayo dito sa power button. Dito sa left side is yung action button and yung volume button. So itong in-avail ko kasi is eSIM po to. Wala tong physical SIM. Sa baba is microphone and yung speaker grills. And in fairness dito sa 16E pa lang ang lakas ng speakers nito. Doon, paano pa kaya tong 17E? So again mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng secondary smartphone, syempre for its SRP, medyo malayo talaga. Ang mahal na, 45,000 na to. Pero again, kung gusto nyo ito magandang deal, dito na lang kayo bumili sa ating product link kung naghanap kayo ng isang powerful smartphone with a powerful battery na merong napakaganda or aesthetic na design.